Ito na. Ito na, partner, ang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Nagte-text po ulit. Pero bago yan. Ito na. May isang isla na tinatawag na paraiso. Lahat ng taong naninirahan sa isla ay lubos na matulungin. Sa pamumuno ng mabuting hari na si Credo, ang mga taong naninirahan ay may sariling kubo, sapat na pagkain, magarang damit, at lahat ng pangangailangan nila ay napapa sa kanila. Uy, masaya talaga? dyan. Pag sinabi ng mga bakla, kailangan ko po ng lalaki, meron? Kailangan ko ng boylet. Lahat ng pangangailangan meron binibigay. Correct, lahat ng pangangailangan nila ay napapa sa kanila. Binabahagi nila kung anong meron at hindi sila naghahangad ng higit pa. Isang araw, ang kahangahangang hari ng isla ay pumanaw. At ang kaisa-isang anak ni Haring Credo na si Levi, ang bagong mamumuno sa Isla Paraiso. Laking gulat naman ng mga taong nananahan sa isla ang pagpanaw ng hari. At usap-usapan pa ng mga tao na ang bagong hari ay makasarili at kabaliktaran ng kanyang ama. Judgmental naman kayo, wala pang ang ginagawa. One day pa nga lang yung pamumuno niya, huhusgahan agad. Makapag-judge naman kayo, kala mo mga nakapagtapos kayo ng law. Promise, last ko na tong joke na to. Promise. Nang maglaon, naging magulo nga ang pagpapatakbo ng bagong hari sa Isla Paraiso. So tama nga ang hinala na maraming mga tao. Tama ang pag-judge nila. Wala siyang malasakit at pangangalaga sa mga taong nasasakupan niya. Naging makasarili ang bagong hari. Dumating ang araw ng taggutom. Pinabatid ng isa sa mga kanang kamay ng hari na ang mga tao sa ibang bahagi ng isla ay nagugutom na. Sa pagkakataong yon, masayang kumakain ang hari at nagsabing, "Nakikita mo? Sagana ako sa pagkain. Hindi ko na problema kung nagugutom sila." Ganun? Ay, kung ako yung partner, itutulak ko talaga yung partner. Ako lahat, susubo ko nakikita niya pagkain. Ito, subo mo, kain mo. Sa'yo na yan lahat. Saksak mo sa baga mo. Isama mo na yung plato, tinidor, lahat ng kubyertas. Ang damot eh. Masyado sakim. Ano nangyari? Ang kalagayan ng Isla Paraiso ay patuloy na lumala. Kontaminado na ang tubig sa buong isla at hindi kaaya-ayang inumin ng tubig sapagkat maaaring malason ang mga tao. Nagmamadali namang pumunta ang mga tao sa hari at nakiusap na solusyonan ang problema sa isla. Lumabas ang hari na hawak ang isang malamig na baso ng tubig at sinabing, "Meron akong sapat na tubig. Hindi ko na problema kung wala kayong tubig na iinumin." Wala ka sa amin, juice kaya dala namin. Corrected by. Sa'yo tubig lang, walang color. Jologs. Okay. Sabi ng hari, meron akong sapat na tubig. Hindi ko na problema kung wala kayong tubig na iinumin. Nagsimulang magbago ang mga tao sa isla. Katulad ng bagong hari, ang mga tao rin ay naging sakim at nawalan ng malasakit sa isa't isa. Isang araw, may mangingisda na nakatayo sa tabing ilog. Pinagmamasdan niya ang mga taong nagtatalo. Naalala niya ang panahon kung kailan namumuno ang Haring Credo. Naisipan niyang patibayin ang kanyang bangka. Nilagyan niya ng palamuti, pinaganda, at pinalaki gaya ng isang yate. Nagdesisyon siya na imbitahan ang bagong hari at ang royal group, pati na rin ang mga tao na ilakbay sa ilog. Masaya namang tinanggap ng hari ang imbitasyon ng mangingisda. Fairness sa mangingisda, biglang nakagawa ng yate Talented ka tol Maganda yan. Hindi parang parang sasali ng Peña Francia. Correct, rola dyan, madaming palamuti, Totoo partner. Yan. Parang sasali ng pahiyas. Pahiyas, mga ganyan. Pero yate. Tama, Nang mapadpad ang bangka sa gitna ng ilog, hininto ng mangingisda ang kanyang bangka. Kumuha ng malaking maso at nagsimulang butasin ang sahig ng bangka. Hala? Bakit? Nataranta ang hari at sumigaw, "Sandali! Anong ginagawa mo? Papasok ang tubig sa bangka at lulubog tayo." Oo nga naman. Hindi, hari. Lulutang tayo. Hindi, magsiswimming tayo. Trip-trip lang. Mahal kong hari, pasensya na po. Tugon ng mangingisda. Bangka ko to,
at gagawin ko kung anong gusto ko, gaya ng pagbutas sa sahig ng aking bangka. Hindi mo ba nakikita? Wala ka bang malasakit sa akin? Hindi mo na uunawaan na unti-unting nalulubog ang bangka at hindi ako marunong lumangoy? Nako, patay tayo dyan. Natatarantang sinabi ng hari. At nakangiting sumagot ang mangingisda. Hindi ko na problema yon. Quits lang to. Tawag dyan, isang malaking karma! Isipin mo yun, no? Diba? Kasi yun yung palagi sinasabi ng hari, partner sa tuwing nangangailangan ng mga taang sambayanan. Meron naman akong sapat na pagkain, may sapat akong tubig, hindi ko na problema yan. Correct. Kung nagugutom ang mga tao, wala silang makain. Diba? Wala akong pakialam, hindi ko na problema yan. Tama. Ito ngayon, sa kanya nangyari yung matinding pangangailangan. Siya yung nag-worry. Yan. Ano ang sabi ngayon ng may-ari ng bangka? Hindi ko na problema yan. Sa madaling salita, katulad ng lagi po naming sinasabi ni Chris Super, lahat po ng ginagawa natin ay meron pong balik. Nakakatakot pag binalikan ka ng karma. Totoo yan. Yung tipong simpleng pagmamalasakit sa tao. Tama. Diba? Totoo yan. Pag marunong tayong magmalasakit sa tao, pag dumating yung time na tayo naman ang nangangailangan, correct, hindi sila magdadalawang isip na tulungan din tayo. Babalik ako dun sa kwento dun sa kakilala kong landlord partner. So sobrang sama ng ugali niya. Kilala siya dun sa street na yun na sobrang masama ang ugali. Ganon. Talagang siya, walang puso. Kahit Christmas, nagdo-Noche Buena yung mga tao nagkakasiya, maniningil yan. Ganon. Diba ganun katindi? Wala magpahinga. Ayaw magpahinga kahit na nagpuputukan December 31, New Year's Eve, partner. Kakatok sa bahay niyo para maningil. Correct. Nagkakaroon ng kasiyahan. Ultimo partner, may patay. Kahit may patay. Walang patawad. Walang patawag, maniningil. Nung panahon, partner, nung time na inatake siya sa puso, sa kalsada, walang tumulong, partner. Kita mo na. Tawag doon, karma! Diba? Nakakatakot yan. Kasi po, lahat po ng ginagawa po natin ay meron pong balik. Pero on a positive note, lahat ng ginagawa natin ay merong balik. Kung maggawa ka naman ng gawa ng mabuti, sigurado ang balik din ng mabuting karma sa'yo, bongga din. Correct. And on a positive note din, maganda rin naman yung minsan kinakarma tayo kasi natututo tayo sa karma yun. Sana, itong wish lang natin magbago si Haring Credo. Levi, partner. Si Credo yung tatay. Nakikinig ka ba? Nalito. Huwag ka na nang nag-iinom ng glutathione with matching salicylic acid. Huli kita kanina, uminom ka ng salicylic acid. Nag-experiment ako. Ay nako. Totoo yan, di ba? Yung mga karma na dumarating sa buhay natin, dapat ang importante talaga doon, matuto tayo. Correct. Di ba? Kung dati tayo masamang tao, kinarma na tayo sa pagiging masama natin. Sana natuto na tayo at wag na tayong gagawa ng masama. Correct. This time, maging mabuti naman tayo. Di ba? At kung halimbawa mabuti ka, tas patuloy kang gumagawa ng kabutihan, tapos parang feeling mo, hindi pa bumabalik sa iyo yung kabutihang itinatanim mo kasi hindi pa siguro panahon. Wag mong hintayin. Hindi naman porke nagtubulong ako ngayon, ako sigurado sa swerte na ako mamaya. Hindi ganon. Basta ang gawa lang ng gawa ng mabuti. Tama. Pays to be good, mga kabisyo. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento na may napakaraming mga lessons. Yan, sa mga kaibigan nating interesadong mabasa rin ang Mahiwagang Burnay, ang kwento. Pwede nyo pong basahin ang kwentong ito sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Siyempre, i-like nyo rin. Correct. Kung gusto nyo i-share, pwede rin i-share. Share lang po para mas marami pong makabasa, matuto, maraming ma-inspire, may lessons na matutunan, gano'n. Tama. Muli po, ito ang Tambalan ng Isang Balasubas. At ang Isang Balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! 90.7 Love Radio.